Ako si Ligaya Valdez, 25 taong gulang. 3 araw ang nakalipas. Tumawag ang pamilya ko at sinabing huwag na akong pumunta sa aming New Year's Eve gala. Sira lang ang mood ng lahat kapag nandyan ka, sabi ng nanay ko gamit ang kanyang malamig at pinal na boses na parang tinatanggihan lang niya ang isang kasunduan sa negosyo. Kaya ginugol ko ang 31 ng Disyembre nang mag-isa sa aking maliit na inuupahang bahay sa Teachers Village sa Quezon City. Nakatingin sa aking bintana, pinapanood ang mga estrangherong nagdiriwang, habang ang pamilya ko sa aming mansyon sa Forbes Park sa Makati ay nag-inuman ng mamahaling champagne nang wala ako. Saktong 12:00 ng hating gabi, tumunog ang aking telepono, ang kapatid kong si Nando. Nanginginig ang boses niya. Ligaya, anong ginawa mo? Kakapanood lang ni Papa ng balita at hindi na siya makahinga ng maayos. Sumisigaw si Mama. Anong ginawa mo? Ang balitang tinutukoy niya, ang aking startup na Utak Tech Inc., ay iaanunsyo ang opisyal na IPO. Pagbukas ng market sa unang linggo ng taon, na may valuation na 120 billion pesos, na nagluklok sa akin bilang isa sa mga pinakabatang bilyonaryo sa industriya ng teknolohiya sa Asia. Ngunit hindi ang pera ang nakakagulat. Ito ay ang ibinunyag ko. Sa aking panayam sa pahayagang Business World na saktong na-publish sa internet ng sandaling iyon. 3 taong puno ng mga emails, patents, at mga recorded na pag-uusap na nagpapatunay na sinubukan ng kapatid kong nakawin ang aking trabaho. Bago ko ikuwento sa inyo kung ano ang nangyari noong gabing iyon, please don't forget to like this video at mag-subscribe sa channel na ito, pero gawin nyo lang ito kung talagang naantig kayo sa kwentong ito. At kung pinapanood nyo ito, i-comment nyo sa ibaba kung saang lungsod kayo galing at kung anong oras na dyan ngayon. Gusto kong malaman kung sino ang mga nakikinig. Hayaan ninyong ibalik ko kayo 3 taon na ang nakalipas kung kailan nagsimula ang lahat ng ito. Ang pamilyang Valdez ay hindi lang basta mayaman. Kami ay may old rich mula sa Maynila. May 40 taong kumpanya para sa mga kagamitang medikal, isang mansyon na may malalaking haligi sa Forbes Park, at may inaasahan na kahit 10 taong gulang ka pa lang, ay alam mo na kung anong kubyertos ang gagamitin sa mga panggabing pagtitipon para sa kawanggawa. Ang kapatid kong si Nando ay 5 taong mas matanda sa akin at likas na palakaibigan. Siya yung tipong papasok sa isang kwarto at ipaparamdam sa lahat na mahalaga sila. Nagsusuot siya ng mga tailored suit at barong na parang simpleng maong lang. Naglalaro siya ng golf sa Manila Golf Club kasama ng mga namumuhunan. Siya ang lahat ng gusto ng aming mga magulang sa isang tagapagmana. Ako ay naiiba. Mas gusto ko ang pag-code kaysa sa mga parties. Nag-aral ako ng computer sciences sa UP Dilimanat. Kahit nangumiti ang aking mga magulang para sa mga litrato noong pagtatapos, narinig kong sinabi ng nanay ko sa isang kaibigan niya, "Face lang yan. She will eventually look for something more practical na gagawin." Nang makapagtapos ako ng may summa cum laude, na may focus sa paggamit ng artificial intelligence para sa medical diagnostics, hindi pumunta ang pamilya ko sa pagdiriwang. Nasa isang paligsahan sa golf sila ni Nando, isang kaganapan para sa kawanggawa. Kailangan kami ni Nando doon para sa mga ugnayan, anak. Naintindihan ko nang lumipat ako sa isang maliit na inuupahang bahay sa lungsod ng Quezon habang si Nando ay binigyan ng isang marangyang kondominium sa Bonifacio Global City. Naintindihan ko kapag ang mga hapunan ng pamilya ay nagiging mga pagpupulong para sa estratehiya kung saan pinag-uusapan nila ang Valdez Medical Tech, ang mga quarterly reports, at tahimik lang akong nakaupo at pinaglalaruan ang pagkain ko sa mga mamahaling plato na pamana pa ng lola ko. Naintindihan ko nang ipakilala ni Papa si Nando sa mga kasosyo sa negosyo bilang kinabukasan ng kumpanya at ako bilang anak naming magaling sa IT. Pero may natutunan ako ng maaga. Sa pamilya ko, ang katalinuhan ay hindi kasing halaga ng pagiging kaakit-akit. Ang inobasyon ay hindi kasing halaga ng tradisyon. At ako ay hindi kasing halaga ni Nando. Hindi ko lang alam kung gaano ako kawalang halaga hanggang noong nakaraang 3 taon. Noong Marso 2022, nagtatrabaho ako sa isang malaking proyekto. Hindi lang malaking pananaliksik, kundi isang revolusyonaryong bagay. 2 sa mga kasamahan ko mula sa UP
at ako ay nakabuo ng isang algorithm na kayang i-analyze ang data mula sa medical imaging ng mas mabilis at mas tumpak kaysa sa anumang umiiral na sistema. Maagang pagtukoy para sa mga sakit na karaniwang nakamamatay bago pa man malaman ng mga doktor kung ano ang sakit ng pasyente. Tinawag namin itong utak tech dahil pinag-uugnay nito ang mga sistemang neural sa isang bagong paraan. Ilang buwan na lang bago ang aming unang yugto ng pagsubok. May mga naka-schedule na pag-uusap sa mga namumuhunan. Maayos ang takbo ng lahat. Tapos tumawag ang nanay ko. Ligaya, kailangan nating pag-usapan si Nando. Ang boses niya ay may matalim na tono na nangangahulugang hindi ito isang pakiusap. Ang Valdez Medical Tech ay may hinaharap na mahirap na quarter. Nasa ilalim ng matinding diin ang kapatid mo. Bilang pamilya, kailangan mong tumulong. Ipinaliwanag ko na nasa gitna ako ng isang kritikal na yugto ng pagbuo ng aking proyekto, na ang aking tech startup ay nasa isang sensitibong yugto. Tech startup? Sinabi niya ang salita na parang masama ang lasa nito. Ligaya. Ang mga startups ay para sa mga taong walang mawawala. You have a legacy to uphold. Mayroon kang negosyo ng pamilya na 40 taon nang nakatayo. Kailangan ni Nando ng suporta at nakaupo ka lang sa maliit mong bahay at naglalaro ng computer. Malinaw ang mensahe. Ang trabaho ko ay isang libangan. Ang kay Nando ay totoo. Ngunit may natutunan ako sa UP na hindi kailanman naintindihan ng nanay ko. Protektahan ang iyong intelektual na ari-arian bago ito angkinin ng iba. Bago ako pumayag, nakipagkita ako kay attorney Jose Santos, isang abogado na espesyalista sa IP protection para sa mga tech startups. Nakaupo kami sa isang kapehan sa Katipunan. Nasa pagitan namin ang laptop ko at pinag-aralan niya ang mga dokumento. Kung may magtangkang angkinin ang trabaho mo, sabi ni Jose sabay tulak sa aplikasyon para sa patente sa ibabaw ng mesa, mayroon tayong ebidensya na kahit ang pinakamagagaling na abogado ay hindi mababasag. Isinumite ko ang patente noong 15 ng Marso 2022. Bawat linya ng programa, bawat bersyon ng algoritmo ay may timestamp at legal na akin. Wala akong planong gamitin ito. Gusto ko lang ng proteksyon. Pumayag akong maging tagapayo para kay Nando. Karangalan ng pamilya, sabi ng nanay ko. Nagmaneho ako papunta sa punong tanggapan ng Valdez Medical Tech sa Ortigas Center, isang gusaling gawa sa salamin na may pangalan ng aming pamilya sa makintab na bakal sa itaas ng pasukan. Ang opisina ni Nando ay nasa pinakamataas na palapag na may tanawin ng Laguna de Bay. Ang mga dingding ay puno ng mga nakakwadrong parangal at isang itim at puting larawan ng aming lolo, Ligaya. Niyakap niya ako na parang malapit kami sa isa't isa. Hindi naman. Salamat sa pagpunta. Malaking bagay ito. Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga pangunahing konsepto ng paglalakip ng artificial intelligence sa mga kagamitang panuri. Hindi ang mismong pangunahing algoritmo. Hindi ako tanga, pero sapat para ipakita ang potensyal nito. Nagsulat siya sa isang dilaw na papel. Tuwang-tuwang tumatango. Ito mismo ang kailangan natin, sabi niya. Magugustuhan ito ng mga namumuhunan. Makalipas ang 2 linggo, inimbita niya ako sa isang presentasyon ng panukala sa isang venture capital firm sa Makati. Nakaupo ako sa likod ng boardroom, sa harap ng isang mesang gawa sa mahogany, mga upuang balat at malalaking bintana, habang ipinipresenta ni Nando ang aking mga ideya, ang aking pananaliksik, ang aking balangkas. Ang Valdez Medical Tech ay nangunguna sa paglalakip ng artificial intelligence sa paggawa ng mga kagamitang medikal, sabi niya, habang pinipindot ang isang presentasyon na hindi ko pa nakikita. Nakaposisyon tayo para baguhin ang sistema ng maagang pagtukoy sa sakit. Tumingin sa akin ang isang namumuhunan at nagtanong, at sino po sila? Hindi nag-atubili si Nando. Siya ang kapatid kong si Ligaya. Tumulong siya sa teknikal na pananaliksik. Nakangiti niyang sagot, na parang katuwang niya lang ako. Pagkatapos ng pagpupulong, inabutan ako ni Nando ng isang dokumento. Standard Non-Disclosure Agreement o NDA lang ito. Sabi niya, para protektahan ang negosyo ng pamilya. Naiintindihan mo naman, di ba? Binasa ko iyon. Kasunduan para sa lahat ng proprietary information ng Valdez Medical Tech.
Poprotektahan din ako nito, di ba? Tanong ko. Siyempre, ngumiti siya. Pamilya tayo, Ligaya. Pinoprotektahan natin ang isa't isa. Pumirma ako dahil naniniwala pa rin ako na may kahulugan ang salitang pamilya. Noche Buena, 2022. Ang silid kainan sa mansyon ng aming mga magulang ay mukhang galing sa isang magasin. Mahabang mesa na may mamahaling porselana ng aming lola. Mga basong kristal na kumikinang sa ilalim ng chandelier, mga dekorasyon ng poinsettia at imported na bulaklak. 12 bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan ng pamilya, at isang mag-asawa na kakapondo lang para sa isang departamento sa St. Luke's Medical Center. Pinaupo ako ng nanay ko sa dulo ng mesa katabi ang asawa ng kagolf ng tatay ko, na walang ibang ginawa kundi pag-usapan ang kanyang tagapagsanay sa Pilates habang kinakain namin ang aming unang putahe. Sa pangunahing pagkain, tumayo ang nanay ko para magpakilala. Karamihan sa inyo ay kilala ang anak kong si Nando, masigla niyang sabi, CEO ng Valdez Medical Tech. Sobrang ipinagmamalaki namin ang mga itinatayo niya. Nakipagsosyo na siya sa isang malaking network ng mga ospital. Palakpakan. Itinaas ni Nando ang kanyang baso na may mapagkumbabang ngiti. At ito naman ang aming anak na si Ligaya. Lumamig ang boses ng nanay ko. Nagtatrabaho si Ligaya sa teknolohiya. Matalino siya, pero hindi masyadong marunong makisama. Ilang matitipid na ngiti ang sumunod. Isang ginoong may puting buhok ang nagtanong, "Teknolohiya, anong klase?" Ibinuka ko ang bibig ko, pero sumingit si Nando. Hinahanap pa ni Ligaya ang kanyang landas. Tumatawa niyang sabi, napakamahiyain niya, magaling sa computer, pero gumawa siya ng alanganing senyas, hindi gaanong magaling sa mga tao. Tumawa ng bahagya ang mga tao sa mesa. Isang tawang nagbabaliwala. Naramdaman kong nag-init ang mukha ko. Tinitigan ko na lang ang plato ko. Pagkatapos ng hapunan, hinila ako ng nanay ko sa kusina. Ligaya, alam kong hindi mo sinasadya, pero pinaparamdam mong hindi komportable ang mga tao. Halos wala kang sinabi. Pwede bang maging mas palakaibigan ka? Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon, sabi ko. Hindi kita pinupuna. Tinutulungan kita. Gusto ng mga tao ang init, ang enerhiya. Napakabigat mong kasama. Umalis ako bago pa man ihain ang panghimagas. Noong Hunyo 2024, ipinatawag ako ni Nando sa opisina niya. Apurahang pagpupulong, sabi niya. Nagmaneho ako papunta doon ng Martes ng umaga. Pinapasok ako ng kanyang katuwang. Nakatayo si Nando sa bintana. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa, nakatingin sa labas. Humarap siya. Tensyonado ang mukha. Kailangan namin ang buong algoritmo, Ligaya. Napakurap ako. Ano? Ang kagamitang panuri gamit ang artificial intelligence. Ang ginagawa mo. Kailangan namin ito para sa Valdez Medical Tech. Umaatras na ang mga namumuhunan. Kailangan namin ng malaking tagumpay. Ito ang makakaligtas sa kumpanya. Nando, hindi ito trabaho para sa Valdez Medical Tech. Ito ang kumpanya ko. Kumpanya mo? Tumawa siya. Pero walang halong saya. Ligaya, naging tagapayo ka para sa amin. Pumirma ka ng NDA. Lahat ng nabuo mo kaugnay ng negosyo natin ay pag-aari ng kumpanya. Hindi ganyan gumagana ang kasunduang iyan. Huwag mong ipaliwanag sa akin kung paano yan gumagana. Tumigas ang boses niya. I am trying to save our family's legacy. Wala ba itong halaga sa iyo? Bago ako makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok ang nanay ko. Tumutunog ang kanyang sapatos. Siguro, ay naghihintay lang siya sa labas. Ligaya. Umupo siya sa isang upuang gawa sa balat at ipinatong ang isang binti sa isa. Tama ang kapatid mo. Pumirma ka ng kontrata. May legal na obligasyon ka. Sinasaklaw ng kasunduan ang proprietary information ng Valdez Medical Tech. Dahan-dahan kong sabi, hindi ang mga personal kong proyekto. Mga personal na proyekto na ginawa mo habang nagpapayo ka sa amin. Mabilis na sagot ni Nando. Conflict of interest yan. Malamig ang ekspresyon ng nanay ko. Ligaya, huwag mo nang idaan sa legal na usapin ito. Walang pamilyang nagdedemanda ng pamilya. Ibigay mo na kay Nando ang algoritmo para makapagpatuloy na tayong lahat. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Ang kapatid ko,
ang nanay ko. Parehong nakatingin sa akin na parang ako ang problema. Hindi, sabi ko. Namula ang mukha ni Nando. Mag-ingat ka, Ligaya. Ayaw mong pumangit ang sitwasyon na ito. Umalis ako, ngunit hindi bago ko palihim na na-activate ang voice recorder sa cellphone ko. Alam kong may batas tayo laban sa palihim na pagre-record, pero pinayuhan ako ng abogado ko na sa laban para sa katotohanan. Kailangan ko ng patunay. Pagkatapos noon, hindi na ako nakatanggap ng imbitasyon para sa mga hapunan ng pamilya. Hindi ito naging dramatiko. Walang tumawag para sabihing, hindi na ako imbitado. Ang mga lingguhang email mula sa katuwang ng nanay ko para sa hapunan tuwing linggo ng 6:00 ng gabi ay bigla na lang huminto. Sa halip, nakikita ko na lang sa mga IG stories ni Nando ang mga litrato ng pagtitipon ng pamilya na hindi ko dinaluhan. Magandang gabi kasama ang pamilya, iyon ang nakasulat. Ang aking mga magulang, si Nando at ang kanyang nobya, pati na ang mga malalayong pinsan. Wala ako ni isa sa mga larawang iyon. Napansin ito ng mga kaibigan ko sa UP. Okay lang ba kayo ng pamilya mo? Hindi mo na sila nababanggit. Tanong ng dati kong kasama sa kwarto sa isang kapehan. Anong sasabihin ko? Na binura na ako sa pamilya, na pinarusahan ako dahil ayaw kong ibigay ang 3 taon kong pinaghirapan? Minsan ko ring tinawagan ang tatay kong si Ricardo. Sinagot niya sa ika-4 na ring. Parang wala sa sarili. Papa, anong nangyayari? Bakit hindi na ako naiimbita? Nagbuntong hininga siya. Marami lang presyon ang nanay mo at si Nando ngayon. Nahihirapan ang kumpanya. Siguro bigyan mo muna ng espasyo ang lahat. Espasyo mula saan? Wala naman akong ginawang masama. Hindi mo tinulungan ang kapatid mo pagkatapos ng lahat ng ibinigay sa iyo ng pamilyang ito. Lahat ng ibinigay sa akin ng pamilyang ito. May nasira sa loob ko. Wala kayo noong pagtatapos ko sa UP, hindi nyo man lang tinanong ang tungkol sa trabaho ko. Ano ba talaga ang ibinigay nyo sa akin? Katahimikan. Sa tingin ko kailangan mong humingi ng tawad sa nanay mo at kay Nando. Kung gusto mong maging bahagi ulit ng pamilyang ito, sabihin mo lang. Ibinaba niya ang telepono. Nakaupo ako sa kotse ko sa labas ng campus ng UP. Pinapanood ang mga estudyanteng may mga bag sa likod at kape. At napagtanto ko, binura na ako, hindi ng mga estranghero, hindi ng mga kaaway, kundi ng mga taong dapat na nagmamahal sa akin. Noong 20 ng Disyembre 2022, tumawag ang nanay ko. Muntik ko na hindi sagutin. Ligaya, walang pagbati. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ang Pasko ngayong taon ay para sa malalapit na pamilya lamang. Dahan-dahang pumasok sa isip ko ang kahulugan nito. Gusto mong huwag akong pumunta. Iminungkahi ko na mas makakabuti sa lahat kung hindi ka pupunta. Magdadala si Nando ng mahahalagang kliyente. Ito ay isang napakahalagang oras para sa kumpanya at kailangan natin ng positibong atmosfera. At hindi ako positibo. Galit ka, Ligaya. Nararamdaman namin iyon lahat. You make people feel uncomfortable. Ang heavy ng energy mo. Tumawa ako ng bahagya. Mama, 6 na buwan ko na kayong hindi nakikita. Paano mo malalaman kung ano ang enerhiya ko? Sinusubukan lang kitang protektahan, sabi niya, at parang naniniwala siya sa sarili niya. Magiging malungkot ka lang dito. Ayaw mo naman sa mga ganitong pagtitipon. Hindi ba mas mabuti na palagpasin mo na lang ang taong ito? Hindi mo ako inimbita sa Pasko. Binibigyan kita ng palusot. Tumigas ang boses niya. Tanggapin mo na lang ito ng maayos, Ligaya. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo ako sa bahay ko sa Quezon City. Nakatingin sa maliit na artipisyal na puno mula sa pamilihan, sa mga ilaw sa bintana, sa walang laman na espasyo kung saan dapat nandoon ang pamilya. Tapos binuksan ko ang laptop ko. May naghihintay na elektronikong liham mula sa business world. Paksa. Request for IPO feature. Bebe. Valdez, alam namin na ang Utaktek Incorporated ay papasok sa stock market sa huling quarter ng 2024. Nais ka naming itampok sa aming serye tungkol sa mga tagapagbago sa teknolohiya na wala pang 30 taong gulang at ibalita ang inyong initial public offering. Partikular na interesado kami sa iyong paglalakbay bilang isang babaeng tagapagtatag sa larangan ng artificial intelligence. Pwede ka ba para sa isang panayam?
3 beses ko itong binasa. Tapos sumagot ako, oo, at may kwento akong gusto niyong marinig. Noong Disyembre 28, tumawag ulit ang nanay ko. Ligaya, tungkol sa Media Noche. Si Nando ang mag-o-host sa mansyon. Mga namumuhunan, posibleng kasosyo, mahahalagang tao mula sa sentrong medikal ng San Lucas. Ito ay isang kaganapang pangnegosyo. Okay, gusto ko lang siguraduhin na nagkakaintindihan tayo. Hindi ito pagdiriwang ng pamilya. Ito ay propesyonal. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ayaw mo akong nandyan. Nasa ilalim ng matinding diin si Nando. Ang buong karera niya ay nakasalalay sa mga relasyong ito. Kung pupunta ka at may sasabihing, ang katotohanan, natahimik siya ng isang sandali, tapos sumagot ng malamig. Huwag kang pumunta, Ligaya. Para sa lahat ng kasangkot, lumayo ka na lang. Huwag kang mag-alala. Sabi ko, gagawa ako ng paraan. Ibinaba ko ang telepono. Nakatayo ako sa maliit kong kusina at tumingin sa kalendaryo ko. 31 ng Disyembre. Walang laman, walang plano, walang imbitasyon, walang pamilya. Naisip kong tawagan ang mga kaibigan ko, pero may mga plano na silang lahat. Mga pagdiriwang, kainan, biyahe, mga normal na tao na may mga taong gustong makasama sila. Sa halip, binuksan ko ang laptop ko. Ang panayam sa business world ay nakatakdang mailathala sa internet ng hating gabi, pagsapit ng ika-1 ng Enero 2025. 3 linggong sinuri ng mamamahayag ang lahat. Mga dokumento ng patente, usapan sa elektronikong liham, ang kopya ng pag-uusap namin mula sa opisina ni Nando, at salaysay ng saksi na si Professor Elena Mendoza, ang dati kong professor sa UP, na nakitang binuo ko ang algoritmo mula sa simula. Sinuri ni Abogado Jose Santos ang bawat salita. Protektado ka sa batas, sabi niya. Sinasaklaw lang ng kasunduan ang umiiral na proprietary information ng Valdez Medical Tech, hindi ang iyong independiyenteng trabaho. Wala silang magagawa sa'yo. Handa na ang artikulo. Ang Philippine Daily Inquirer ay may kasamang artikulo na lalabas ng 12:01 ng hating gabi. Naka-schedule na ang anunsyo ng initial public offering. Ang kailangan ko na lang gawin ay hayaan itong mangyari. Tumingin ako sa orasan. Ika-18 ng Disyembre, 9:45 ng gabi. 3 araw na lang bago ang perpektong media noche ng pamilya ko. 3 araw bago lumabas ang katotohanan. Nagsalita ako ng malakas sa loob ng walang laman kong bahay. Mabuti. Disyembre, 21, 11 ng gabi. Nakaupo ako sa dilim sa aking sopa, bukas ang laptop, bukas ang Instagram sa cellphone ko. Kwento ni Nando, video ng pagdiriwang, maliwanag ang mansyon, may mga ilaw sa bawat haligi. May grupo ng mga musikero sa bulwagan. Mga bisita na nakasuot ng formal na damit na may hawak na tsampan. Tumatawa. Ang nanay ko sa isang itim na mamahaling damit. Siya ang sentro ng atensyon. Ang tatay ko na nakapormal na kasuotan. Nakikipagkamay sa mga lalaking may mamahaling relo. Si Nando ang bida, tiwala sa sarili, kaakit-akit, nakikipagtagay. Kasama ang isang tao mula sa balitang pangnegosyo. Marahil isang direktor ng ospital o malaking namumuhunan. Walang nakapansin na wala ako, walang nagtanong. Pinanood ko ang mga estranghero sa bintana ko habang nagpapaputok sila sa BGC High Street. May mga magkasintahang naghahalikan, mga magkakaibigang nagbibilang pababa. Ako ay mag-isa, hindi lang sa pisikal, kundi sa aking buong pagkatao. Nirefresh ko ang aking elektronikong liham. Handa na ang artikulo ng Business World. Paglathala ay 0% pa lang. 6 na minuto na lang. Binuksan ko ulit ang borador. Ang Utak Tech Incorporated ay papasok sa pamilihan ng SAPI na may 120 bilyong pisong balorasyon. Ibinunyag ng tagapagtatag ang pagtataksil ng pamilya. Ipinapakita ng mga ebidensya sa liham ang pagtatangka ng kapatid na nakawin ang intelektual na ari-arian. Mga screenshots, timestamps, ang kopya ng pag-uusap noong Hunyo na isinalin at pinatunayan. Professor Mendoza, makumpirma ko na independiyenteng binuo ni Ligaya Valdez ang algoritmong ito habang nag-aaral at sa kanyang sumunod na pribadong pananaliksik. Ang anumang pag-angkin sa kabaligtaran ay mali
at walang basehan. Abogado Jose Santos. Ang NDA ay tumutukoy lamang sa umiiral na proprietary information ng Valdez Medical Tech. Hindi ito maaaring isama ang independenteng trabaho. Nakatapat ang cursor ko. Nagsimula ang pagbibilang pababa sa TV. 10:98. Tumingin ako sa kwento ni Nando. Nakataas ang lahat ng baso. 3:21. Sumabog ang mga paputok sa labas ng bintana ko. Nirefresh ko ang website ng Business World. Lumabas ang artikulo. Ang mukha ko sa unang pahina. Seryosong litrato. Matalim ang tingin. Headline. Utaktek Incorporate. Pumasok sa pamilihan ng sapi na may 120 bilyong pisong balorasyon. Tagapagtatag, ibinunyag ang pagtataksil ng pamilya. Nagtapos sa UP naging pinakabatang babaeng bilyonaryo sa AI. Inakusahan ang kapatid ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian. Sumabog ang ex. Naging usap-usapan ang salitang utaktek. Ipinakita sa TV ang mga tao sa BGC. Naghahalikan sa ilalim ng mga confetti. Nagdiriwang. Tahimik ang cellphone ko sa loob ng eksaktong 60 segundo. Tapos nagsimula na. Mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mga mamamahayag, mga dating katrabaho, mga kakilala sa UP. Nag-crash ang inbox ko. At muling bumalik. Business World, umeere na ito. Maghanda ka. Jose Santos, legal kang malinis. Huwag sasagot kahit kanino nang wala ako. Professor Mendoza, ligaya. Ipinagmamalaki kita. Tumawag ka kung kailangan mo ng kahit ano. Nakaupo ako sa katahimikan ng bahay ko. Nanginginig ang mga kamay at naisip ang pamilya ko na malayo-layo sa Makati. Naisip ko kung paano may isang tao sa pagdiriwang na tumingin sa kanyang cellphone, nakita ang headline at natigil ang inuman ng tsampan. Tumunog ang cellphone ko. Nando. 2:01 ng madaling araw. Tinitigan ko ang screen. Pinanood itong mag-vibrate. Tapos sinagot ko. Hello, Nando. Ligaya. Nanginginig ang boses niya. Sa kapaligiran may gulo. Malalakas na boses. May umiiyak. Nagche-cheers ng mga baso. Huwak nagiinuman. Anong ginawa mo? Nakita ni Papa ang balita. At hindi na siya makahinga ng maayos. Sumisigaw si Mama. Anong ginawa mo? Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Nag-alok ako sa publiko. Gamit ang kumpanya ko. Ang trabaho ko. Kumpanya mo? Sumisigaw na siya ngayon. Pumirma ka ng NDA. Defamation ito. Mama. Kinakausap ko siya. Lumayo ang boses niya. Tapos bumalik. Nilagay mo sa Business World ang pribado nating usapan. Nirecord mo kami. Dinokumento ko ang katotohanan. Katotohanan? Tumawa siya ng baliw. Parang awa mo na. Kinuha mo ang mga elektronikong liham nang wala sa konteksto. Pinalabas mo na, ninakaw ko ito sa iyo. Ang gusto ko lang naman ay tulungan ang negosyo ng pamilya. Nando, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang patente ay isinumite 4 na buwan bago ang una mong presentasyon sa mga namumuhunan. Hindi nagsisinungaling ang mga tatak ng oras. Mga nagkataon lang yan. Maraming tao ang sabay-sabay na nag-iisip ng parehong ideya. Hindi gamit ang eksaktong magkaparehong balangkas. Hindi gamit ang eksaktong terminolohiyang ginamit ko mula sa aking pananaliksik. Sa likuran narinig ko ang nanay ko. Matinis ang boses. Siya ba yan? Akin na ang telepono. Nababasag ang boses niya. Tumatawag na ang mga namumuhunan. Umaatras na sila. Ang lupon ng mga direktor. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Pinatay mo ang kumpanya. Ang pamilya natin. Hindi, Nando. Ginawa mo yan nang subukan mo akong burahin. Hindi ko kailanman. Ipinakilala mo ako sa mga namumuhunan bilang katuwang. Sinabi mo sa kanila na tumutulong lang ako sa pananaliksik na ako mismo ang lumikha. Hiningi mong ibigay ko ang algoritmo at pinagbantaan mo ako nang tumanggi ako. Hindi pagtulong yan, pagnanakaw yan. Ang kasunduan, hindi saklaw ng NDA ang personal kong intelektual na ari-arian. Tanungin mo ang mga abogado mo o mas mabuti, basahin mo ang Business World. Ipinaliwanag ito ng malinaw ni Jose Santos. Katahimikan, tapos isang click. Pinutol niya ang linya.
Tumunog agad ulit ang cellphone ko. Nanay ko. Sinagot ko. Pero bago ko ikuwento ang usapang ito, kailangan yung maintindihan kung paano ako napunta rito. 6 na buwan bago iyon, noong Hulyo 2024, nakaupo ako sa isang kapehan malapit sa UP, kasama si Professor Elena Mendoza, ang dati kong tagapayo. Nasa huling bahagi na ng 50 si Elena, matalas ang paningin, diretsahan, yung tipong propesor na hindi nag-aaksaya ng oras sa pambobola. Nanalo na siya ng mga parangal para sa mga arkitektura ng sistemang neural. Nang magmungkahi siyang magkita kami, pumunta ako. Pambihira ang algoritmo mo, Ligaya. Sabi niya habang hinahalo ang kape niya. Sinuri ko ang mga papeles. Pwede itong ilathala. Makakabuo ito ng karera mo. Bakit mo ito itinatago? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang presyon mula sa pamilya, ang kasunduan, ang mga hinihingi ni Nando, ang unti-unting pagbura sa akin sa buhay ng pamilya. Nakikinig siya nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, ibinaba niya ang kanyang kutsara. Hindi mananakaw ng isang NDA ang iyong intelektual na ari-arian kung hindi mo naman ito ibinigay sa kanila. Ipinarehistro mo ang patente sa pangalan mo, tama? Oo. Marso 2022, bago pa man magtanong si Nando. Pero Ligaya, kailangan mo ng dokumentasyon, mga elektronikong liham, mga nakarecord na pag-uusap, anumang bagay na magpapatunay sa takdang panahon at pagmamay-ari. Kung lumala ito, kailangan mo ng ebidensya na kayang ipagtanggol ang sarili. Nasa akin ang lahat, mahina kong sabi. Nagtatala ako mula pa sa simula. Mabuti. Umabante siya. Pero intindihin mo ito. Ang pananahimik ay nagpoprotekta sa mga nangaabuso. Iniisip mong nagpapanatili ka ng kapayapaan. Hindi. Hinahayaan mo silang isulat ang kasaysayan. Pero kung magsasalita ako, may mga kahihinatnan iyon. Oo, tiyak. Magagalit ang pamilya mo. May mga hindi makakaintindi. Pero pananatilihin mo ang integridad mo, ang trabaho mo, at ipapakita mo sa bawat kabataang babae sa industriya ng teknolohiya na hindi nila kailangang maglaho para lang maging komportable ang iba. Kinuha niya ang laptop niya. Sasabihin ko ito at formal na maitatala. Kapag ikinuwento mo ang kwento mo, papatunayan ko ang bawat detalye. Tetestigo ako sa takdang panahon, sa orihinalidad, sa lahat. Gawin mo ito, Ligaya. Protektahan ka ng dokumentasyon, pero ang mga saksi ay gagawin itong hindi mapapabulaanan. Umalis ako sa pagpupulong na iyon na may kalahating desisyon at isang recorder na puno ng katotohanan. Setyembre 2024, Sentro ng Kalakalan sa Makati. Nakaupo kaming 3 magkakasosyo sa harap ng isang venture capital firm na nakapokus sa kalusugan. Ang kasosyo doon, nasa kalagitnaan ng 40s na nakapormal na kasuotan, ay sumandal sa silya. Solido ang teknolohiya, nakakabilib ang mga unang pagsusuri. Handa kaming suportahan ang initial public offering ninyo. Kailan ang inyong schedule? Tumingin ako sa mga kasosyo ko. Pinag-usapan na namin ito. Huling quarter ng 2024, mas maganda kung bagong taon. Bagong taon? Kumunot ang noo niya. Kakaiba yan. Tahimik ang mga merkado kapag pista opisyal. Bakit hindi Pebrero o Marso kung kailan balik na ang mga institusyonal na namumuhunan? May personal na layunin ako kung bakit gusto kong isabay ang anunsyo. Isang pahayag na kailangan kong gawin. Isang pahayag? Parang naintriga siya. Pwede mo bang ipaliwanag? Mga isyu sa pamilya, away, at intelektual na ari-arian. Gusto kong maging publiko ang alok sa isang partikular na sandali, kung kailan kailangang sabihin ang katotohanan. Hinawakan ng kasosyo ko ang braso ko, bilang babala. Pero nagpatuloy ako. Gusto kong isama ang isang personal na pahayag sa anunsyo tungkol sa pinagmulan ng teknolohiyang ito, ang mga hamon sa pagprotekta nito, at kung bakit mahalaga ang independenteng pag-verify ng pagmamay-ari sa industriya ng teknolohiya. Natahimik ang buong kwarto. Sobrang kakaiba nito. Karaniwan ay nakatutok lang ang mga anunsyo sa pananalapi at paglago. Naiintindihan ko. Pero kung lalagyan natin ng balораsyong halos 115 bilyong piso ang kumpanyang ito, karapat-dapat malaman ng publiko ang buong kwento, kabilang ang mga pagtatangkang nakawin ito. Nakawin? Umabante siya ngayon.
Dinokumento ko ito. May mga patente ako, mga elektronikong liham, mga nakarecord na usapan, patotoo mula sa mga eksperto, lahat na suri na ng mga abogado. Kung may magduda sa pagmamay-ari ko, kaya kong patunayan ng buo na akin ang trabahong ito. Tiningnan niya ako ng matagal. Kung kasing tibay yan ng sinasabi mo, aayusin natin ang anunsyo kung paano mo gusto. Nagkamayan kami. Gumagawa ako ng bomba. Kailangan ko lang ng tamang oras para pasabugin ito. Nobyembre 2024. Panayam sa pamamagitan ng tawag sa video kasama ang business world. Ang mamamahayag ay propesyonal na nasa kalagitnaan ng 30s at kilala sa mga matatapang na ulat tungkol sa teknolohiya. 2 linggo niyang sinuri ang lahat bago kami nag-usap. Ligaya. Ang kumpanya mo ay papasok sa pamilihan ng sapi na may balorasyon na magtutulak sa iyo na maging isa sa pinakabatang babaeng bilyonaryo sa teknolohiya. Pero gusto mong pag-usapan ang higit pa sa tagumpay. Pwede mo bang ipaliwanag? Huminga ako ng malalim. 3 taon na ang nakalipas. Sinubukan ng kapatid ko, CEO ng Valdez Medical Tech, na angkinin ang aking algoritmo bilang intelektual na ari-arian ng kanyang kumpanya. May dokumentasyon ako na nagpapatunay na independyente kong binuo ang teknolohiyang ito at inirehistro ang patente sa pangalan ko. At pagkatapos, ay pinilit akong ibigay ito. Nang tumanggi ako, inalis ako sa pamilya ko. Hindi siya nagtunog mapagduda, kundi maingat. Anong mga ebidensya ang meron ka? Ibinahagi ko ang aking screen. Aplikasyon ng patente noong Marso 2022. Mga elektronikong liham mula kay Nando na nagdedemanda, ang NDA at ang legal na pagsusuri ni Jose Santos. Ang kopya ng usapan noong Hunyo 2024 at ang nakasulat na pahayag ni Profesor Mendoza. Natahimik ang mamamahayag. Nag-scroll. Susuriin namin ang lahat ng independyente. Sabi niya, sa wakas. Legal na pagsusuri, mga eksperto. Naayos ko na yan. Ibibigay ni Jose Santos ang pagsusuri. Kinumpirma ni Profesor Mendoza ang takdang panahon. Ang mga kasosyo ko ay makakapagpatotoo sa proseso ng pagbuo. At handa ka ba sa mga kahihinatnan? Magiging publiko ito. Magre-rake ang pamilya mo. Baka maging pangit ang sitwasyon. Naisip ko ang Pasko, ang hindi pag-imbita sa akin, ang pag-upo mag-isa habang nagdiriwang sila. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Mahina akong sabi. Naghahanap ako ng pagkilala sa trabaho ko para sa bawat babaeng sinubukan burahin ng kanilang pamilya. Matagal na akong nananahimik. Dahan-dahan siyang tumango. Kailan mo gusto itong ilathala? Enero 2025. Hating gabi, kasabay ng aking pag-initial public offering. Matapang yan. Kinakailangan. Isinara niya ang kanyang kwaderno. Kung totoo ang lahat, ipalalathala namin. Pero ligaya, maghanda ka. Hindi mo na ito mababawi. Alam ko, yun ang buong punto. Dito nagbabago ang lahat. Kung nakarating na kayo sa bahaging ito, bahagi na kayo ng paglalakbay na ito. Isulat sa mga komento kung kinailangan nyo na bang manindigan para sa inyong sariling katotohanan, kahit na masakit. At huwag kalimutang magrehistro, dahil ang susunod na bahagi ay ang totoong komprontasyon. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa medianoche. Tumawag ang nanay ko. Sinagot ko, "Hello, Mama Ligaya." Ang boses niya ay may kinokontrol na galit. "Ang ginawa mo ay hindi mapapatawad." Sabi niya, "Dinokumento ko ang katotohanan. Ipinahiya mo ang pamilyang ito sa harap ng buong mundo. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo?" Tumatawag na ang mga namumuhunan ni Nando. Binabawi nila ang kanilang pondo. Humihingi ang lupon ng apurahang pagpupulong. Ang tatay mo, halos hindi makapagsalita. Hindi ko na responsibilidad iyon. Hindi mo responsibilidad. Nababasag ng bahagya ang boses niya. Sinira mo ang reputasyon ng kapatid mo. Pinalabas mo kaming mga halimaw. Nilabag mo ang NDA. Hindi, Mama. Hindi ko ginawa yon. Sinasaklaw ng kasunduan ang proprietary information ng Valdez Medical Tech. Hindi ang personal kong trabaho. Nilinaw iyan ni Jose Santos. Idemanda ka namin. Kukunin namin ang lahat sa iyo. Matatalo kayo.
Pinanatili kong kalmado ang boses ko at magiging publiko ito. Bawat dokumento, bawat pahayag, bawat ebidensya ay magiging bahagi ng record ng korte. Gusto nyo ba talaga yan? O mas gusto nyong manahimik? Sinira mo ang karera ni Nando, sabi niya sa wakas. Umaalis ang mga namumuhunan, nagkakansela ang mga kasosyo, lahat dahil nagpasya kang isapubliko ang internal na isyu ng pamilya sa buong mundo. Hindi, Mama. Sinira ni Nando ang sarili niyang karera noong sinubukan niyang nakawin ang trabaho ko. Tiniyak ko lang na malalaman ng mga tao ang katotohanan. Ang katotohanan? Tumawa siya ng mapakla. Ang katotohanan ay palagi kang naiinggit kay Nando. Hindi mo matanggap na nagtatagumpay siya, iginagalang, na gusto siya ng mga tao. Ang katotohanan, singit ko, ay ginawa niyo ang lahat sa buong buhay ko para iparamdam sa akin na hindi ako mahalaga, na ang trabaho ko ay hindi totoo. Napabigat ako, at nang makabuo na ako ng isang bagay na hindi na pwedeng baliwalain, sinubukan niyo itong kunin sa akin. Nababaliw ka. May mga tatak ng oras ako, Mama, mga patente, mga elektronikong liham, mga nakarecord na usapan. Ang katotohanan ay hindi opinyon. Ito ay dokumentado. Katahimikan ulit. Kung gayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. May naramdaman akong nawala sa loob ko. Ginhawa, kalungkutan, kalayaan. Tumunog agad ang cellphone ulit. Hindi kilalang numero. Valdez, ako si David Lazaro mula sa Business World. May oras ka ba? Isang mamamahayag. Siyempre, alam ko ang artikulo, maingat kong sabi. May pahayag kami mula sa Valdez Medical Tech. Itinatanggi nila ang iyong mga paratang. Sinasabi nilang may hinanakit ka lang at naghahanap ng atensyon. Gusto mo bang sumagot? Pumunta ako sa bintana. Pinanood ang mga paputok sa ibabaw ng BGC. Pinaninindigan ko ang lahat ng nasa artikulo ng Business World. Mayroon akong dokumentasyon na maaaring suriin ng sinuman ng independyente. Aplikasyon ng patente mula Marso 2022. Usapan sa elektronikong liham na may takdang panahon. Pahayag ng eksperto na si Professor Elena Mendoza mula sa UP Diliman. Legal na pagsusuri mula sa eksperto sa intelektual na ari-arian na si Abogado Jose Santos. Kung itinatanggi ng Valdez Medical Tech ang mga katotohanan, malaya silang subukan. Sinasabi ng kapatid mo na ang pagkakapareho ay nagkataon lang. Paano ka sasagot? Ang patente ko ay 4 na buwan bago ang una niyang presentasyon. Parehong balangkas, terminolohiya, arkitektura. Hindi maipapaliwanag ng pagkakapantay-pantay yan. Pagkopya lang. May mga haka-haka na ang pagbubunyag na ito ay nakakaapekto sa pagpopondo at pakikipagsosyo ng Valdez Medical Tech. May komento ka ba rito? Naisip ko ang mga empleyadong walang kinalaman dito. Hindi ko layunin na sirain ang kumpanya, kundi protektahan ang trabaho ko. Pero may kahihinatnan ang mga aksyon. Kung umaalis ang mga namumuhunan dahil sa mga etikal na dahilan, karapatan nila iyon. Huling tanong. Nagsisisi ka ba na isinapubliko mo ito? Hindi. Nagsisisi ako na kinailangan ko itong gawin. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang X. Naging usap-usapan ang utak tech sa 3 pwesto sa buong Pilipinas. Nagbuhos ang mga komento. Kaya kailangan talaga idokumento ng mga babae sa teknolohiya ang lahat. Akala talaga ng kapatid niya makakalusot siya. Tapos na ang Valdez Medical Tech. Walang gustong katrabaho ang mga magnanakaw ng IP, pero sinira niya ang sariling pamilya para sa pera. Nakakadiri. Dapat pribado lang ang issue ng pamilya. Gusto lang niyang maghiganti. Isinara ko ang aplikasyon. Bahala na silang isipin kung ano ang gusto nila. Lumabas na ang katotohanan. Sapat na iyon. Hindi ako nakatulog. Pagsapit ng 6:00 ng umaga noong 1 ng Enero 2025, sumuko na ako. Nagtimpla ako ng kape. Binuksan ang laptop at tinitigan ang bahanang mensahe. Mga napalampas na tawag. 512 na elektronikong liham. Libu-libong notifikasyon sa X. Nagsimula ako kay Professor Mendoza. Ligaya. Napakatapang mo.
Ipinagmamalaki kita. Tumawag ka kung handa ka na. Mula kay Jose Santos. Kinontak ako ng mga abogado ng Valdez Medical Tech ng 2:00 ng madaling araw. Nagbabanta sila ng kaso dahil sa paninirang puri at paglabag sa kasunduan. Ipinadala ko ang aming pagsusuri. Wala silang laban. Protektadong protektado ka. Mula sa isa kong kasosyo. Diyos ko ligaya. Gusto tayong kapanayamin ng balitang GMA. Anong sasabihin natin? Mula sa samahan ng mga nagtapos sa UP, gusto ka naming itampok sa susunod naming liham balita bilang halimbawa ng pagprotekta sa IP at paninindigan sa sarili. Pero may iba rin, mula sa isang malayong pinsan. Paano mo nagawa ito sa pamilya mo? Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa nanay mo? Isang matagal ng kaibigan ng pamilya. 40 taon ko nang kilala ang mga Valdez. Mabubuting tao sila. Sinisira mo ang reputasyon nila para sa atensyon. Isang estranghero. Nakakahiya ka. Pamilya muna dapat. Binasa ko ang lahat. Hinayaan kong lunurin ako nito. Tapos binuksan ko ulit yung mga positibo. Isang babaeng hindi ko kilala. Software engineer ako. 2 taong inaangkin ng dati kong boss na kanya ang lines of code ko. Nanahimik ako sa takot. Ang kwento mo ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob para maghain ng reklamo. Salamat. Isa pa, tinatago ko ang bagong kumpanya ko sa pamilya ko sa loob ng maraming taon dahil hindi nila ito sineseryoso. Pagkatapos ng kwento mo, ilulunsad ko na ito sa publiko. Binigyan mo ako ng karapatang umiral. Isa pa ulit, sabi ng tatay ko hindi daw ako magiging kasing matagumpay ng kapatid ko. Ipadadala ko sa kanya ang artikulo sa Business World. Nakasandal ako, lunod na lunod, pagod. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, o baka ngayon lang, naramdaman kong nakikita ako ng iba. Hindi ng pamilya ko, kundi ng libu-libong taong eksaktong alam kung ano ang pakiramdam ko. Hindi na ako nag-iisa. 10:00 ng umaga, nagpatawag ng pagpupulong sa mga mamamahayag si Nando. Nanood ako ng live sa YouTube. Nakapatong ang laptop sa counter ng kusina, malamig na ang kape. Nakatayo siya sa podium sa boardroom ng Valdez Medical Tech, ang parehong lugar kung saan niya iprinisinta ang aking mga ideya bilang kanya. Ang pangit ng hitsura niya. Gusot ang formal na kasuotan, walang kurbata, mapula ang mga mata. Nais kong linawin ang mga paratang ng aking kapatid na si Ligaya Valdez sa artikulo ng Business World ngayon. Tumikhim siya. Nagbasa mula sa kanyang mga tala. Dumadaan sa mahirap na panahon ang kapatid ko. Mahal namin siya. Palagi namin siyang sinusuportahan, pero ang kanyang mga paratang ay walang basehan at nakakasakit. Palaging ginagalang ng Valdez Medical Tech ang karapatan sa intelektual na ari-arian. Hindi kami kailanman nagnakaw ng trabaho. Pwede niyo bang ipaliwanag ang takdang panahon? Ang patente niya ay noong Marso 2022. Ang una niyang presentasyon ay Hulyo 2022, na may magkaparehong teknolohiya. Umiwas si Nando. Maraming tao ang sabay-sabay na nagtatrabaho sa parehong ideya. Nakikipagtulungan ang industriya ng teknolohiya. Pero may kasamang mga elektronikong liham ang artikulo, kung saan tahasan niyang hinihingi ang algoritmo. Ang mga elektronikong liham na iyon ay kinuha ng wala sa konteksto. Anong konteksto ang magpapaliwanag sa kailangan natin ang buong algoritmo na maging iba ang ibig sabihin? Namula ang mukha ni Nando. Sinubukan kong makipagtulungan sa kapatid ko, ipasok siya sa negosyo ng pamilya. Naglabas din siya ng nakarecord na usapan kung saan nagbabanta kayo ng legal na aksyon. Ang usapang iyon ay narecord nang wala akong kaalaman. Illegal daw iyon sa Pilipinas. Paano ang nilalaman? Nagbanta ba kayo? Hinawakan ng mahigpit ni Nando ang podium. Tapos na ang pagpupulong na ito. Umalis siya. Patuloy na nag-record ang mga kamera. Sa loob ng 2 oras, kumalat ito ng mabilis. CEO bumagsak ng tanungin tungkol sa nakaw na IP. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay Professor Mendoza. Inilibing niya ang sarili niya. Hindi mo na nga kinailangan pumunta dyan. Tama siya. Hindi ko siya kailangang sirain. Siya ang gumawa nito sa sarili niya nang magsinungaling siya sa harap ng kamera. 4:00 ng hapon, naglabas ng pahayag ang Valdez Medical Tech.
Nagpasya ang lupon ng mga direktor na isuspinde ang CEO na si Nando Valdez habang nililinaw ang mga paratang. Sineseryoso namin ang mga usaping ito at nakatuon kami sa pinakamataas na pamantayan ng etika. Isang panlabas na kumpanya ang magsasagawa ng malalimang investigasyon. Nilagdaan ito ng tagapangulo ng lupon. Hindi ng tatay ko, hindi ng nanay ko, kundi ng isang taong independiyente. Sumandal ako. Suspendido si Nando. Hindi patanggal. Pero inalisan ng kapangyarihan. Nag-vibrate ang cellphone ko. Elektronikong liham mula sa isang miyembro ng lupon na hindi ko kilala. Valdez, sa ngalan ng lupon. Ikinalulungkot namin ang anumang pinsalang natamo mo dahil sa mga aksyon ng pamunuan ng Valdez Medical Tech. Nakatuon kami sa isang malinaw na investigasyon. Kung handa ka, nais naming makipag-usap sa iyo at sa iyong abogado. Ipinasa ko ito kay Jose. Tumawag siya pagkalipas ng 5 minuto. Magandang balita ito. Ligaya. Sineseryoso nila ito. Pinoprotektahan nila ang kumpanya mula sa pananagutan sa pamamagitan ng paglayo kay Nando. Anong mangyayari ngayon? Mag-iimbestiga sila, magtatanong sa mga saksi, susuriin ang mga dokumento. Kung mapatunayan nilang umarte si Nando ng labag sa etika, na malamang ay mangyari, may dahilan silang tanggalin siya. At kung hindi man, gagawin iyon ng mga namumuhunan para sa kanila. Nakakakita ako ng mga ulat na ang malalaking nagpopondo ay humihingi na ng pagbaba niya sa pwesto. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ulit ang X. Naglathala ang isang mamamahayag pang negosyo. Sinasabi ng mga impormante, 2 malaking namumuhunan sa Valdez Medical Tech ang umatras na. Inaasahan pa ang iba. Baka tapos na ang karera ni Nando. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay, kundi kawalan ng laman. Parang nanalo ako sa isang laban na hindi ko naman gustong salihan. Kinaumagahan noong Enero, tumawag ang tatay ko. Tinitigan ko ng 3 ring ang pangalan niya bago ko sinagot. Ligaya. Ang boses niya ay parang matanda, pagod. Pwede ba tayong mag-usap? Mag-usap tayo. Ang ibig kong sabihin ay totoong pag-uusap. Hindi yung ganito. Huminga siya nang nanginginig. May utang akong paghingi ng tawad sa iyo. Wala akong sinabi. Naghintay ako. Alam ko, sabi niya sa wakas. Alam kong hindi kanya ang teknolohiya. Naghinala ako na sa iyo iyon at wala akong sinabi. Bakit? Dahil duwag ako. Nababasag ang boses niya. Dahil sobrang ipinagmamalaki ng nanay mo si Nando. Dahil nahihirapan ang kumpanya. At inisip ko na kung malalampasan natin ang quarter na ito, ang round na ito ng pondo. Sinabi ko sa sarili ko, maiintindihan mo rin na magiging okay ka rin. Hindi ako okay, Papa. Alam ko. Diyos ko ligaya. Alam ko. Hinayaan kong burahin ka nila. Hinayaan ko ang nanay mong hindi ka imbitahan sa Pasko at Medianoche. At huminto siya. Nang magsalita siyang muli, umiiyak na siya. Anak kita. Dapat pinrotektahan kita. Dapat nanindigan ako para sa iyo. Naging mahina ako at binigo kita. Patawarin mo ako. Ipinikit ko ang mga mata ko. Naramdaman ang sarili kong mga luha. Ang paghingi ng tawad ay hindi makakabalik sa nakaraan. Mahina kong sabi. Hindi nito maibabalik ang mga taon na inisip kong hindi ako sapat. Alam ko, pero kailangan kong sabihin sa iyo. Ipinagmamalaki kita. Ligaya. Palagi. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin laban sa nanay mo. Laban kay Nando. Laban sa lahat. Maliban sa sarili ko. Katahimikan. Oo, hindi ko alam kung kaya ko na kitang patawarin, pero masaya akong tumawag ka. Yan ay higit pa sa nararapat sa akin. Kung gusto mo talagang mag-usap, andito lang ako. Babawi ako. Pangako. Maniniwala lang ako kapag nakita ko na Papa. Patas lang iyon. Nakaupo ako sa sopa at umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil may isang bagay na dinala ko nang maraming taon ang tuluyang gumaan. Enero, mensahe sa LinkedIn mula sa isang hindi kilalang tao. Valdez, ako po si Marcos Villanueva. Kasosyo ako sa isang kumpanya ng pamumuhunan sa Ortigas.
Noong 2022, nag-alok sa amin ang kapatid mong si Nando ng isang eksklusibong kagamitang panuri gamit ang artificial intelligence na di umano'y dinedevelop sa loob ng Valdez Medical Tech. Tumanggi kami dahil hindi ito swak sa pangunahing negosyo namin. Pagkatapos ng artikulo sa Business World, napagtanto ko na algoritmo mo iyon. Nakalakip ang PDF ng pitch deck. Binuksan ko ito. Logo ng Valdez Medical Tech. Revolusyonaryong pagsusuring sinusuportahan ng KA Agosto 2022. Ikatlong pahina. Balangkas ng pangunahing teknolohiya. Identikal. Ang arkitektura na 2 taon kong ginagawa. Pati ang inimbento kong parirala na pinag-ugnay na mga sentro ng pagsusuri mula sa thesis ko. Kinopya niya ito at sinubukang ibenta. Nanginginig ang mga kamay ko habang ipinapasa ko ang elektronikong liham kay Jose. Tumawag siya agad. Napakalaking bagay nito. Ligaya. Hindi lang ito pagtatangkang magnakaw para sa internal na gamit. Gusto niyang kumita mula rito. Pandaraya ito. Anong gagawin ko rito? Gusto mo bang magsampa ng kaso? Naisip ko si Nando. Suspendido na. Sira na. Tungkol sa kasong kriminal, mga proseso sa korte, at publisidad. Hindi, pero gusto kong makuha ito ng business world, ng pampubliko, para makita ng lahat ang ginawa niya. Ipinadala ko ito sa kanila. Ang artikulo ay inilathala noong hapon ding iyon. Mga bagong ebidensya ay nagtuturo na sinubukan ni Nando Valdez na ibenta sa labas ang intelektual na ari-arian ng kanyang kapatid. Naka-embed ang panukalang presentasyon. Tabing-tabing paghahambing sa aking patente. Pagsusuri ng mga eksperto mula sa mga abogado ng IP. Sumabog ang mga komento. Hindi ito away pamilya. Pagnanakaw ito. Hindi lang niya gustong angkinin. Gusto pa niyang ibenta. Bakit wala pa siya sa kulungan? Isinara ko ang laptop. Hindi ko na kailangang magbasa pa. Ang katotohanan ang gumawa ng trabaho. Enero. Umabot sa rurok ang gulo. Kinansela ng St. Luke's Medical Center ang 900 milyong pisong kontrata sa Valdez Medical Tech dahil sa iskandalo sa etika. Matapat ang pahayag ng ospital. Dahil sa mga kasalukuyang paratang tungkol sa mga gawain sa intelektual na ari-arian sa Valdez Medical Tech, agarang tinapos ng San Lucas ang pakikipagsosyo. Hindi kami maaaring makipagtulungan sa isang kumpanya na iniimbestigahan na wala ang 900 milyong piso. Ang sapi ng Valdez Medical Tech, na nasa pamilihan ng sapi na ng 5 taon, ay bumagsak ng 28% sa loob ng 3 araw. Tinawag ito ng mga analista na isang sakuna ng kawalan ng tiwala. Naglathala ang mga empleyado sa mga job review websites. Natatakot ang lahat. Hindi namin alam kung makakaligtas ang kumpanya. May isang elektronikong liham na dumating sa akin mula sa isang address sa Valdez Medical Tech. Paksa. Pakiusap Bebe Valdez. Project manager po ako sa kumpanya. 8 taon na rito. 2 anak. Natatakot akong mawalan ng trabaho dahil sa ginawa ng kapatid nyo. Alam kong may karapatan kayong magalit. Pero marami sa amin ang walang kinalaman doon. Sinusubukan lang naming maghanap buhay. Pakiusap. Kung may magagawa kayo para makaligtas ang kumpanya, isipin nyo sana. Tinitigan ko ang liham ng 20 minuto. Ang mga taong ito, mga inhinyero, tagapangasiwa, tauhan sa pagbebenta, wala silang ninakaw sa akin. Hindi nila ako binura. Sila ay naipit sa isang digmaan na hindi nila sinimulan. Nasusuka ako. Tinawagan ko si Jose. Nauubos ang dugo ng kumpanya. Natatakot ang mga empleyado. Anong gagawin ko? Ligaya. Hindi ikaw ang may gawa niyan. Si Nando. Pero ako. Sinabi mo ang katotohanan. Kung may sinisira man ang katotohanan, sira na ito, dati pa. Hindi mo responsibilidad na ayusin ito. Gusto ko siyang paniwalaan, pero sa kalagitnaan ng gabi habang nag-iisa, hindi ko mapigilang isipin ang mga empleyado, ang kanilang pamilya, ang pinsalang umabot ng lagpas sa mga may kasalanan. Hindi ko gustong magdusa ang mga inosente, pero hindi ko rin hahayaang patahimikin ako ulit ng konsensya. Enero. Elektronikong liham mula sa nanay ko. Ligaya. Kailangan nating mag-usap ng personal. Pakiusap. Ayaw ko, pero dahil sa kuryosidad, o baka isang maliit na pag-asa,
Pumayag ako. Nagkita kami sa isang kapehan sa Greenbelt sa Makati. Publiko, neutral, ligtas. Dumating siya na nakasuot ng itim na panlamig, salaming pang-araw. Kahit maulap ang langit, tumutunog ang kanyang takong. Mukha siyang mas payat, mas matanda. Umupo siya sa harap ko. Walang in-order. Ligaya. Inalis niya ang salamin niya. Mapula ang gilid ng kanyang mga mata. Nawawalan ng trabaho ang mga empleyado. Ang tatay mo, nagkakasakit na sa stress. Mama, bakit ako nandito? Umabante siya. Anong gusto mo? Pera. Isang posisyon sa Utak Tech para kay Nando, isang upuan sa lupon ng Valdez Medical Tech. Sabihin mo ang presyo mo at tatapusin na natin ito. Iniisip mo na ginawa ko ito para sa pera. Ano ba? Paghihiganti? Atensyon? Napatunayan mo na ang gusto mo, Ligaya. Ipinakita mo sa lahat na matagumpay ka. Ngayon, umusad na tayo. Umusad. Tumawa ako ng walang emosyon. Gusto mong maglabas ako ng paglilinaw, na ang sitwasyon ay mas komplikado, na ang dinamika ng pamilya ay hindi na unawaan, na nagkaayos na kayo ni Nando. Hindi tayo nagkaayos. E di magkunwari ka. Tumigas ang boses niya. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo sa amin? Sa pamana ng tatay mo? Sa'yo. Sinalubong ko ang tingin niya. Nag-aalala ka lang sa reputasyon mo. Kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo sa klub ng golf. Huwag kang maging isip bata. Hindi ako isip bata. Malinaw ako. Hindi ko babawiin ang katotohanan. Hindi ako magkukunwari na walang nangyari. Hindi ako maglalaho para maging komportable kayo. Kung gayon, handa kang sirain kami. Hindi, Mama. Handa akong protektahan ang sarili ko. Kung sisirain kayo niyan, dapat ninyong tanungin kung bakit hindi naging prioridad ang pagprotekta sa akin. Tumayo siya, isinuot ulit ang salamin niya. Pagsisisihan mo ito. Nagsisisi na ako. Mahina akong sabi, na kinailangan pa itong umabot sa ganito. Umalis siyang walang ibang sinabi. Naiwan akong mag-isa. Hindi nagalaw ang kape ko. At naramdaman ko na may nagbago sa akin. Hindi ko sila ililigtas. Kailangan nilang iligtas ang kanilang sarili. Enero, isang elektronikong liham na nagbago ng lahat. Minamahal na bebe, Valdez, sa ngalan ng Women in Tech Summit, inaanyayahan ka naming maging pangunahing tagapagsalita sa aming panggabing pagdiriwang sa ika-15 ng Pebrero 2025 sa SMX Convention Center. Ang kwento mo ng paninindigan para sa iyong intelektual na ari-arian, ang hindi pananahimik, at ang pagtatayo ng ₱1 bilyon pisong kumpanya laban sa personal na mga hadlang, ay eksakto sa kailangang marinig ng aming komunidad. Mayroong 2,000 na dadalo na nagparehistro na, kabilang ang mga mag-aaral, propesyonal, at mga pinuno sa industriya. Isang karangalan kung ibabahagi mo ang iyong karanasan. Binasa ko ng 2 beses, tapos tinawagan ko si Profesor Mendoza. Gusto nilang magsalita ako sa harap ng 2,000 na tao. Napakagandang balita niyan. Ligaya. Ayaw kong makilala bilang ang babaeng nanakawan ng kapatid niya. Gusto kong makilala dahil sa algoritmo ko, sa kumpanya ko. Malambing ang boses niya. Hindi ka makikilala dahil sa drama. Makikilala ka sa mga itinayo mo at sa katotohanang hindi mo hinayaan ang sinuman na kunin ito sa iyo. Iyan ang kwento, pero ilang babae ang nagtatago ngayon ng trabaho nila dahil natatakot sila, dahil sinasabi ng pamilya nila na walang kwenta ito, dahil ayaw nilang magparamdam ng kawalang komportable sa iba. Hindi mo lang kinukwento ang kwento mo. Binibigyan mo sila ng pahintulot na ikuwento ang kanila. Naisip ko ang daan-daang elektronikong liham mula sa mga babaeng nagsabing binigyan ko sila ng lakas ng loob. Okay, gagawin ko. Nagsimula akong isulat ang talumpati noong gabing iyon. Hindi tungkol sa paghihiganti, hindi tungkol sa sirang pamilya, kundi tungkol sa mga limitasyon, dokumentasyon, ang pagkakaiba ng pag-iingat sa kapayapaan at pag-iingat sa integridad, kung ano ang halaga ng paglaho at kung ano ang kinakailangan upang tanggihan iyon. Nagbura, sumulat muli, naghahanap ng mga salitang tapat nang hindi nagpapanggap. Nang matapos ako, mayroon akong borador. Hindi perpekto, pero totoo.
At natutunan ko na katotohanan lang ang mahalaga. Enero, isang mensahe mula kay Nando. Ligaya, pwede ba tayong mag-usap? Hindi bilang CEO at tagapagtatag, kundi bilang magkapatid. Tinitigan ko ito ng 2 araw. Noong 12 ng Enero, tumawag ako. Ligaya, pagod na pagod ang boses niya. Salamat. Akala ko hindi ka natatawag. Anong kailangan mo, Nando? Gusto ko lang sabihin. Huminga siya, nang nanginginig. Patawad. Hindi ko napagtanto kung gaano kita nasaktan. Sobrang nakapokus ako sa pagliligtas sa kumpanya, sa pagpapatunay sa sarili ko. Kaya hindi ko na inisip kung ano ang kinukuha ko sa iyo. Hindi mo napagtanto o wala ka lang pakialam. Mahabang katahimikan. Pareho siguro. Hindi ko alam. Akala ko tinutulungan kita na ipasok sa kumpanya ng pamilya para gawing mas malaki ang trabaho mo. Malaki na ito dati pa. Kumpanya ko. Bisyon ko. Sinubukan mong burahin iyon. Alam ko. Nababasag ang boses niya. At hindi ko alam kung paano babawi. Hindi mo ito mababawi sa isang usapan lang, pero kung gusto mong magsimula ng totoo, pwede kang gumawa ng pampublikong pahayag. Aminin mo ang ginawa mo. Hindi dahil sinabi ng mga abogado, hindi dahil hinihingi ng lupon, kundi dahil iyon ang totoo. Kung gagawin ko iyon, tuluyan na akong tatanggalin ng lupon. E di may pagpipilian ka. Ligaya. Parang awa mo na. Sinabi mo sa mga namumuhunan na akin ang trabaho mo. Sinubukan mong ibenta sa labas ang algoritmo ko. Pinagbantaan mo ako nang tumanggi ako. Hindi ito mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay mga desisyon. At kung gusto mo ng kahit anong pagkakataong makabawi, kailangan mo itong aminin. Hinihingi mo na tapusin ko ang karera ko. Hinihingi ko na sabihin mo ang katotohanan. Kung anong gagawin mo doon, bahala ka na. Matagal siyang nanahimik. Kailangan kong mag-isip. Sige, mag-isip ka. Nandito lang ako. Ibinaba namin ang telepono. Hindi ko alam kung gagawin niya ito, pero ipinakita ko sa kanya ang daan. Kung tahakin man niya ito, hindi ko na iyon responsibilidad. Enero, naglathala si Nando ng pahayag sa propesyonal na pahina ng LinkedIn at X. Nakita ko ito bandang 9:00, habang nasa isang kapehan sa UP Town Center, habang ginagawa ang pagtataya para sa unang quarter ng Utak Tech. May utang akong pampublikong paghingi ng tawad sa kapatid kong si Ligaya Valdez. Sa nakalipas na 3 taon, sinubukan kong angkinin ang trabahong buong-buo na sa kanya. Iprinisinta ko ang kanyang algoritmo sa mga namumuhunan na gawa ng Valdez Medical Tech. Pinilit ko siyang ibigay ang kanyang intelektual na ari-arian. Nang tumanggi siya, nagbanta ako ng legal na aksyon. Nagkamali ako. Independiyenteng binuo ni Ligaya ang pangunahing teknolohiya ng Utak Tech, ipinarehistro ang mga patente sa kanyang pangalan at nagtayo ng kumpanya mula sa simula. Habang sinusubukan kong kunin ito sa kanya, sinira ko ang tiwala niya. Sinaktan ko siya ng propesyonal at personal, at ipinagkatuwiran ko ito sa pagsasabi na pinoprotektahan ko ang kumpanya ng pamilya. Isang kasinungalingan iyon. Pinoprotektahan ko lang ang pagmamataas ko. Bumaba ako sa lahat ng posisyon sa Valdez Medical Tech para magbigay daan sa isang independiyenteng investigasyon. Umaasa akong mababawi ko balang araw ang tiwala, hindi sa salita kundi sa gawa. Pero una, kailangan ko itong sabihin. Ligaya, patawad. Nararapat sa iyo ang mas mabuti. Suporta, pagkilala, paggalang. Sa halip, binigyan kita ng pagtataksil. Sana mapatawad mo ako balang araw, pero naiintindihan ko kung hindi. Binasa ko ng 3 beses. Dumagsa ang mga komento. Matapang yun. Respeto. Huli na ang lahat para riyan. Humihingi lang siya ng tawad kasi nahuli siya. Hindi mabubura ng paghingi ng tawad ang pagnanakaw. Kahit paano inamin niya. Karamihan hindi gumagawa niyan. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, hindi sapat. Ginhawa siguro, na sa wakas kinilala niya ang realidad ko at kawalan dahil hindi ibabalik ng paghingi ng tawad ang mga taong inisip kong ako ang problema. Tinawagan ko si Professor Mendoza. Humingi na siya ng pampublikong tawad. Pero ito ang unang pagkakataon na kinilala niya ang realidad mo at mahalaga iyon. Enero.
Naglabas pa ng isang pahayag ang Valdez Medical Tech. Itinalaga ng lupon ang tagapagtatag na si Ricardo Valdez bilang pansamantalang CEO habang nasa malawakang muling pagbubuo. Nagbitiw si Nando Valdez sa lahat ng posisyon na may agarang epekto. Nakatuon ang Valdez Medical Tech na ibalik ang tiwala sa pamamagitan ng katapatan, etikal na pamumuno at malalimang pagsusuri sa aming mga pulisiya sa IP. Kumuha kami ng independiyenteng kumpanyang tagapayo para suriin ang mga proseso at maglagay ng mas mahigpit na proteksyon. Kinikilala namin na ang mga pangyayari ay sumira sa aming reputasyon at relasyon. Inaako namin ang buong responsibilidad at nakatuon kami sa makabuluhang pagbabago. Nilagdaan ng tatay ko. Tumawag siya noong hapon. Ligaya. Gusto kong marinig mo mula sa akin. Babalik ako pansamantala hanggang sa maging matatag tayo. Okay ka lang ba, Papa? Sobrang hirap niyan. Okay lang ako at utang ko ito sa kumpanya, sa mga empleyado, at sa iyo. Hinayaan ko itong magkawatak-watak. Aayusin ko ito. Ano ang plano? Buong pagsusuri sa etika, mga bagong alituntunin sa IP, pagkilala, kolaborasyon, mga ulat ng katapatan. Kukuha rin kami ng tagapayo para suriin ang kultura namin, para ang nangyari sa iyo ay hindi na mangyari kahit kanino. Maganda iyan, mahina kong sabi. Ligaya. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero sinusubukan ko talaga. Alam ko, Papa, pwede mo bang nag-alangan siya pag-isipan na maging tagapayo para sa amin? Hindi sa teknolohiya, kundi sa mga pulisiya, kung paano bumuo ng kultura, kung saan ang mga matatalino at mapanlikhang tao tulad mo ay nararamdamang pinapahalagahan sila sa halip na binubura. Naisip kong bumalik ulit sa gusaling iyon. Tulungan ang kumpanyang gustong bumura sa akin. Siguro balang araw. Pero hindi pa ngayon. Patas lang iyon. Bukas ang pinto. Kahit kailan ka maging handa. Ibinaba namin ang telepono. Hindi ko alam kung magiging handa ako. Pero pinahahalagahan ko na nagtanong siya at hindi namilit nang humindi ako. Pebrero, sentrong kumbensyon ng SMX. Nakatayo ako sa likod ng entablado sa Women in Tech Summit, nakikinig sa 2,000 na taong umuupo. Napakalaki ng bulwagan, entablado na may mga nakasisilaw na ilaw, mga tabing na may logo ng kaganapan, mga hanay ng mga lamesa. Natagpuan ako ni Profesor Mendoza sa silid pahingahan. Handa na? Hindi. Inayos ko ang damit ko. Isang simpleng itim na damit, walang masyadong palamuti. Paano kung mawala ako sa isip? Hindi yan. Ikukwento mo lang ang kwento mo. Yun lang yun, ang tagapagpadaloy. Pakisalubong sa ating pangunahing tagapagsalita si Ligaya Valdez, tagapagtatag at CEO ng Utactec Inc. Palakpakan. Naglakad ako papunta sa entablado. Nakakasilaw ang mga ilaw. Puro mga hugis lang ang nakikita ko. 2,000 na babaeng nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim. Nagsimula. Sa buong buhay ko, sinabihan akong pinaparamdam kong hindi komportable ang mga tao, na masyado akong tahimik, masyadong nakapokus, masyadong naiiba. Hindi ako kasya sa hulmahan na gusto ng pamilya ko. Kaya naniwala ako na ako ang problema. Katahimikan. Nakikinig sila. Nag-aksaya ako ng maraming taon sa pagpapaliit sa sarili ko, para maging kulang, paliitin ang trabaho ko para hindi makaramdam ng pananakot ang iba. At nang subukan ng pamilya ko na tuluyang burahin ang trabaho ko, muntik ko na itong hayaan, dahil mas takot ako sa gulo, kaysa sa paglaho. Tumigil ako. Tumingin sa dilim. Pero may naisip ako. Hindi ako nakakailang. Napapaligiran lang ako ng mga taong hindi nakakita sa halaga ko. Nagsimula ang palakpakan. Paisa-isa muna. Tapos lumakas. Nang subukan ng pamilya ko na kunin ang trabaho ko, may dalawa akong pagpipilian. Ang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o ang magsalita para mapanatili ang aking integridad. Pinili ko ang integridad, hindi dahil gusto kong makasakit ng sinuman, kundi dahil tumanggi akong maglaho. Lumakas ang palakpakan. Tumayo ang ilan. Para sa bawat babae rito na sinabihan na maging mas maliit, mas tahimik, na umuko pa ng mas kaunting espasyo. Mahalaga ang trabaho nyo, mahalaga ang boses nyo, at walang sinuman, kahit pamilya, ang may karapatang kunin iyon sa inyo. Standing ovation.
Nakatayo ang buong bulwagan. Tumingin ako sa kanila. Mga babaeng naiintindihan ito. Mga nakaranas nito. Mga pinili ang sarili nila. Kahit na nagbunga ito ng pagkawala ng lahat. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Naramdaman kong malaya ako. Pagkatapos ng pagdiriwang, umuwi ako sa bahay ko at binuksan ang laptop. Dumagsa ang mga mensahe habang nagtatalumpati ako. Daan-daan. Ang kwento mo ang nagbigay sa akin ng lakas para i-report ang boss ko dahil inaangkin niya ang mga linya ng programa ko. Naghain ako ng reklamo ngayon. Salamat. Tinatago ko ang kumpanya ko ng 2 taon mula sa pamilya ko dahil hindi nila ito sineseryoso. Susunod na linggo, magla-launch na ako ng publiko. Binigyan mo ako ng permiso na umiral. Sabi ng tatay ko, hindi raw ako magiging kasing tagumpay ng kapatid ko. Ipinadala ko sa kanya ang talumpati mo. Umalis ako sa isang toxic na trabaho dahil sa iyo. Dinokumento ko ang lahat tulad ng sinabi mo. Gusto nilang sabihing nilabag ko ang NDA. Pinatunayan ng abogado ko ang kabaligtaran. Malaya na ako ngayon. 99 pa lang ako. Nag-iba ako ng kurso patungo sa aghampang computer. Gusto ng mga magulang ko ng praktikal. Ginawa ko pa rin, dahil ipinakita mong kaya ko. Binasa ko ang bawat isa. Pinaiyak ako ng iba, napatawa ako ng ilan. Ipinakita sa akin ng lahat na hindi ko lang kinukuwento ang kwento ko. Bahagi ako ng isang mas malaking kilusan ng mga babaeng tumangging maglaho. Sumagot ako sa abot ng makakaya ko. Idokumento ang lahat. Protektahan ang inyong trabaho. Huwag hayaang paniwalain kayo ng iba na kayo ang problema. Magtakda ng mga limitasyon. Hindi iyan pagiging makasarili. Iyan ay pag-survive. Mahalaga ang boses nyo. Gamitin nyo. Sa gabi, nag-text si Professor Mendoza. Ang galing ng ginawa mo, Ligaya. Sobrang galing. Tumingin ako sa paligid ng maliit kong bahay, hindi na nalulungkot, kundi akin na akin lang, at sumagot. Sa wakas, naniwala na rin ako rito. Marso 2025. Lumipat ako sa Cebu. Hindi dahil tumatakbo ako, kundi dahil may nilalapitan ako. Ang punong tanggapan ng Utaktek ay nasa Cebu IT Park. Maliwanag, maluwag na espasyo na may mga pisara sa bawat dingding at isang koponan na mas nagpapahalaga sa pagtutulungan kaysa sa posisyon. Gusto kong maging malapit. Malapit sa trabahong nagligtas sa akin. Nakahanap ako ng isang bahay sa Lahug. Isang kwarto matataas na kisame, kahoy na sahig. Hindi marangya, pero akin. Ginugol ko ang isang Sabado't Linggo sa pag-aayos. Pagbuo ng desk, laptop, monitor, ang nakakuwadrong sertipiko ng patente na iniregalo sa akin ni Jose, pagdikit ng mga litrato. Kami ni Professor Mendoza sa pagtatapos ko, ang mga kasosyo ko noong nagdiriwang sa pag-initial public offering, isang litrato sa gala. Walang mga litrato ng pamilya ko, hindi pa. Baka hindi na kailanman, pero wala akong nararamdamang konsensya. Isang gabi ng linggo, tinawagan ko ang tatay ko. Lumipat ako ngayong linggong ito. Cebu? Tila nalungkot siya. Ang layo. Nandito ang kumpanya. Alam ko. Umaasa lang ako na baka bumalik ka balang araw sa Maynila. Baka balang araw, pero hindi pa ngayon. Sige, Ligaya. Kung gusto kitang bisitahin, okay lang ba? Hindi pa. Alam ko, kailangan mo ng espasyo. Pero balang araw. Naisip ko ang tatay ko. May mga pagkakamali. Pasibo. Pero sumusubok. Tumawag ka muna, sabi ko. Huwag ka lang basta sumulpot. At papa, kailangan mong intindihin. Kapag pupunta ka para makilala ako. Hindi para ayusin ang pamilya. Gusto kitang makilala. Mahina niyang sabi. Dapat matagal ko na itong ginawa. Oo, dapat nga. Tatawag muna ako. Pangako. Ibinaba namin ang telepono. Nakatayo ako sa bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa buhay na binuo ko mula sa simula at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay buong-buo ko na ang sarili ko. Hunyo 2025. Inanunsyo ng Utaktek ang isang pakikipagsosyo na nagbago ng lahat.
Nagkaroon kami ng pagpupulong sa mga mamamahayag sa aming opisina sa Cebu. Maliit, pribado, tanging ang aming koponan lang at ilang mga mamamahayag. Nakatayo ako sa harap kasama ng mga kasosyo ko. Ipinakita ng aming CTO ang presentasyon. Ngayon, ipinagmamalaking ianunsyo ng Utaktek Incorporated ang pakikipagsosyo sa Cebu Doctors University Hospital. Pumirma kami ng 2.8 bilyong pisong kontrata para ipatupad ang aming kagamitang panuri gamit ang artificial intelligence sa buong network nila. Pagbubutihin ng teknolohiyang ito ang maagang pagtukoy sa cancer, sakit sa baga at mga neurological disorder. Mga sakit na madalas ay huli na para ma-diagnose. Nagsulat ang mga mamamahayag, nag-flash ang mga kamera. May isang nagtaas ng kamay. B. Valdez, isang malaking tagumpay ito. Anong pakiramdam na sa wakas ay kinikilala na ang trabaho mo sa ganitong antas? Naisip ko ang tanong. Ang 3 taong pagprotekta sa aking algoritmo. Ang pamilyang gustong kumuha nito. Ang gabi na mag-isa ako sa Maynila habang sila ay nagdiriwang. Pakiramdam ko nakuha ko ang hustisya. Sabi ko, hindi paghihiganti, kundi hustisya. May isa pa. Ang valuation ng kumpanya mo ay halos dumoble mula nang maging pampubliko. Nagkakahalaga na ito ngayon ng halos 230 bilyong piso. Binibigyang katwiran ba nito ang desisyon mong isapubliko ang kwento ng pamilya mo? Hindi ko isinapubliko ito para sa pera. Ginawa ko ito dahil ang pananahimik ang kapalit ng aking integridad. Ang tagumpay, pera, pakikipagsosyo, hindi iyon ang dahilan. Pero may pinapatunayan ito. Ano? Na ang mga taong nagsabing mahalaga ang trabaho ko, hindi sila nagkamali. Natama ako na protektahan ito. Natama ako na maniwala sa sarili ko, kahit walang ibang naniwala. Pagkatapos ng pagpupulong, nagbukas ng inumin ang mga kasosyo ko sa opisina. Para kay Ligaya, sabi ng isa habang itinataas ang baso. Na tumangging maglaho. Nagtagay kami. Tumingin ako sa koponan. Mga taong nakikita ang trabaho ko, pinapahalagahan ang boses ko, na hindi kailanman pinaramdam sa akin na sobra ako o kulang. Ito, naisip ko, ito ang ipinaglaban ko. Disyembre 2025, Media Noche, 1 taon matapos ang gabi na nagbago ng lahat. Nasa bahay ako sa Cebu, pero hindi ako mag-isa. Nandito ang koponan ko, 10 kami, nagsisiksikan sa maliit kong sala. May mga plato ng umorder na pagkain, nagde-debate tungkol sa pinakamagandang sci-fi movies. Bandang 11:30 ng gabi, nag-vibrate ang cellphone ko. Professor Mendoza. Tawag sa video mula sa lungsod ng Quezon. Pumasok ako sa kwarto, sinagot. Ligaya. Nakangiti siya. Mainit na bahay sa likuran. Kamusta ka? Mabuti. Talagang mabuti. Ipinagmamalaki kita ngayong taon. Lahat ng nakamit mo, hindi ko magagawa ito kung wala ka. Magagawa mo. Pero masaya akong kasama mo ako roon. Tumigil siya. May balita ka ba sa pamilya mo? Nagmensahe si Papa kanina. Manigong bagong taon anak, mahal kita. Bibisita siya sa Pebrero. Kakain kami sa labas. Kaming dalawa lang. At si Nando? Wala. Hindi rin ako umaasa. At ang nanay mo? Wala rin. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod. Hindi ko yata nakikitang magpaparamdam pa siya at okay lang ako roon. Talaga ba? Oo. Buong buhay akong naghintay para sa pagkilala nila. Hindi ko na ito kailangan. Nagpaalam kami sa isa't isa. Bumalik ako sa sala nang magsimula ang pagbibilang pababa sa TV. 10, 9, 8. Sabay-sabay na bumilang pababa ang pangkat ko, sumisigaw, tumatawa. 3, 2, 1 paputok sa labas. May nagbukas ng isa pang bote. Nakatayo ako sa bintana, hawak ang baso, at naisip ang nakaraang taon na nag-iisa ako sa Maynila. Mga estranghero, nagdiriwang. Pakiramdam ko hindi ako nakikita. Ngayon, hindi na ako invisible. Binuksan ko ang laptop, nag-type ng bagong lathala. 1 taon na ang nakalipas mag-isa ako sa Media Noche. Ngayon, napapaligiran ako ng mga taong nakikita ako. Hindi ang bersyong gusto nila, kundi kung sino talaga ako.
ang paghilom ay hindi laging nangangahulugan ng pakikipagkasundo. Nangangahulugan itong tanggapin na nararapat sa akin ang mas mabuti at pagbuo ng buhay na sumasalamin doon. Inilathala ko ito sa LinkedIn. Ilang minuto lang ay dumagsa na ang komento. Salamat sa pagpapakita sa amin kung paano magtakda ng limitasyon. Binago mo ang buhay ko ngayong taon. Hindi na ako nag-iisa dahil sa iyo. Ngumiti ako, isinara ang laptop, at bumalik sa pangkat ko. Ito na ang aking pamilya, ang pamilyang pinili ko. Kung nakarating na kayo rito, salamat sa pakikinig. Marami ang nagtanong sa akin, nagsisisi ka ba? Sulit ba na mawala ang pamilya mo? Ito ang totoo. Hindi ko naiwala ang pamilya ko. Naiwala nila ako, nang piliin nila ang reputasyon kaysa sa relasyon, nang magpasya silang hindi mahalaga ang trabaho ko, nang burahin nila ako sa halip na ipagdiwang. At oo, sulit ito, dahil ang alternatibo ay ang tuluyang paglaho. Ginugol ko ang 20 lamang na taon para sumunod sa isang pamantayan na hindi para sa akin. Sinubukang maging mas tahimik, mas maliit, hindi sapat. Sinubukang gawing komportable ang iba, kapalit ng pag-iral ko. Tapos na iyon. Wala kayong utang kahit kanino, kahit pa pamilya nyo, nabigyan sila ng karapatang burahin kayo. Kung may ginagawa kayong trabaho na hindi nyo maipagmalaki, idokumento nyo ito, protektahan, i-file ang mga patente, itago ang mga elektronikong liham, i-record ang mga pagpupulong, bumuo ng mga ebidensyang nagsasalita para sa sarili nito. Kung sabihan kayo na sobra kayo o kulang, hanapin ang mga taong makakakita sa inyo. At kung papipiliin kayo sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapanatili ng integridad, piliin niyo ang integridad sa lahat ng oras dahil mahalaga ang inyong boses, mahalaga ang inyong trabaho, at nararapat kayong umiral ng buong buo, malakas, at walang paghingi ng paumanhin. Ito ang kwento ko. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyari lamang na i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel na Mga Kwento ni Clara, at i-share ito sa mga taong kailangang makarinig nito. Sa ibaba, makikita niyo ang mga link sa mga mapagkukunan para sa proteksyon ng intelektual na ari-arian, pagtatakda ng mga limitasyon sa pamilya, at suporta kung kailangan niyo ito. At kung may kwento kayo tungkol sa paninindigan, pagsasalita, at hindi pagpapaliit sa sarili, isulat ito sa mga komento. Babasahin ko ang bawat isa. Salamat sa pagiging narito. Magkita-kita tayo sa susunod na video at isang munting pakiusap bilang pagtatapos. Kung naaantig kayo sa mga kwentong ito at gusto niyong magpatuloy ang mga ito, lubos ko pong ikagagalak ang inyong maliit na donasyon sa pamamagitan ng link na nasa paglalarawan. Ang bawat tulong ay makakatulong para mas maipagpatuloy pa namin ang pagkukuwento ng ganitong matatapang at totoong kwento.